Hello everyone! So, meron kaming assignment sa akin Turkish lesson. So, gagawa daw kami ng, ito ginawa ko to, ayan, ginawa ko yan. Short story pero parang long story naman to siya, in Turkish. So, ginawa ko siya parang pag hindi ko alam yung words, for example, words by words, tinatranslate ko siya kasi hindi ko pa naman talaga alam yung mga vocabularies ng Turkish. So, ito, almost of this words or nabuo tong paragraph na to, story paragraph na to on my own. Parang akin na mga ano lang to, mga mabababaw lang. Yung iba naman dyan, meron naman translation, pero ano lang siya, by words and words, and then minsan, ano ko siya para medyo matama siya konti, para alam ko din ang ibig sabihin. So ngayon guys, babasahin ko siya para sa inyo. So, iwan ko kung paano ko siya ita-translate. Translate ko na lang pagkatapos kong basahin. Okay? So, ilk evcil hayvanım. So, ibig sabihin yan is my first pet. Yan. House pet. Ganun. Evcil hayvanlar çok seviyorum. Özellikle kedi ve köpek çok istiyorum hayatımda. Ben gençken abimin ailesi ziyaret gittim. Orada çok uzak bir kuyu. Bir kuyu. Diba na? Binura ko pa yung bir kuyu. Bir koy. Bir koy ko naman. Bir koy. 7 saat ve 8 saat otobüsle seyahat ettim. Abi sordu. Köpek istiyor musun? Yengenin kozinin köpeği düğüm yapmış. 3 bebek köpek çok tatlıymış. Hemen tamam dedim. Hangisi istiyorsun dedi. Birinci olan siyah tüyü renk varmış. İkinci olan kahve tüyü renk varmış. Ve üçüncü son olan köpek beyaz renk ve pamuk gibi tüyü varmış ama o kardeşleri arasında farklıdır. Çünkü iki kulağı ve gözü siyah renk varmış. Üçüncü köpek alacağım karar verdim. Ben çok heyecanlıydım ve merak ediyordum. Abim evde geldi. Köpek aldım kucağıma koydum. Ne ismi sana vereceğim dedim. Ve bir özel ismi düşündüm. Sonunda Pangit ismini verdim. Belki siz Pangit Türkçe ne demek düşünüyorsunuz. Pangit çirkin demek çok komik ama Pangit çirkin demek çok komik değil mi? Ama bence ne köpek seçtim ve neden Pangit ismini verdim? Çünkü o en güzel, en tatlı ve o kardeşlerinden farklıdır. Bir ay sonra Pangit bir ben eve döndük. Babam, annem, kardeşlerim ve yeğenimler onlar Pangit'i çok sevdiler ve mutludular. Pangit çok mutluydu, bir köpek zannettim. Bir yıl sonra başka ülke Hong Kong'da gittim. Çalışmaya için. Babam dedi, Pangit çok yaramaz yapmış. Sonra Türkiye'ye geldiğimde 2 yıl sonra annem bana aradı. Pangit ölmüş dedi. Naiyak ako. Dünya bana saldırıyor gibi. Çok ağladım. Yemek yiyecek istemiyorum. Akşamdan sabah kadar ağladım. Çok zor. Pangit çok özledim. Ben çok mutluyum. Hayatımda Pangit ama çok mutluyum. Ama ben çok mutluyum. Hayatımda Pangit geldi. So, ang ibig sabihin yan siya guys, ganito yan siya, Itagalog ko na siya. So, ang aking unang pet, alam mo, my first pet. House pet, paano ba to sabihin?
Evdel hayvanlar çok seviyorum. Evdel, pet, mga mahal ko ang, paano ba ito i-translate? Gustong gusto ko ang mga house pet. Especially cat and dogs. I like them in my life. When I was young, my brother, I visit my brother's family, my brother family. It was very far village. Traveled by bus with 7 or via 8 hours travel by bus. My brother asked me, do you want a dog? Because my wife, ano ba yung hipag? Diba? Hipag ba yun? Cousin have a dog give birth with 3 little sweet, very sweet dogs. Then I said yes. Which one do you want? Which one do you want? He said. First one, here yung balahibo. Sia or black. The second one is Cave. Yung balahibo niya, ano ba yung balahibo? Hindi naman feather. Yung buhok niya, hair, have Cave color. Then, the last one or the third one is white like a cotton. Ano ba yung tuyo ya? Tuyo. Hindi naman siya feather. Yung dog hair. Ang ibig sabihin kasi yun yung tuyo. Dog hair. Have. But, sabi niya dito, kakaiba siya sa mga kapatid niya. Kasi, yung dalawang tainga niya at saka yung isang bilog ng mata niya is itim ang kulay. So, sobrang excited ako. Sobrang nag-curious ako. Tapos, sabi ko, sige, yung pangatlo ang kukunin ko. Tapos, yung kapatid ko, yung kuya ko, pagdating niya sa bahay, kinuha ko yung aso, nilagay ko sa aking lap. Tapos, tinanong ko, ano kayang pangalan ang ibibigay ko sa'yo? Sabi ko, kailangan yung special na pangalan. So, nag-isip ako. Lastly, ang lagay kong pangalan niya is Pangit. So, Pangit ang pangalan na binigay ko. Siguro nagtataka kayo kung anong ibig sabihin sa Turkish ang pangit. So, ang pangit ibig sabihin ay çirkin. Çirkin or ugly. Ibig sabihin nun. Çok comic. Napaka-comic, di ba, sabi ko. Pero para sa akin, kung ano man yung aso na pinili ko at bakit pangit ang binigay kong pangalan, kasi siya ang pinakamaganda, pinaka-sweet, at siya ang kakaiba sa magkakapatid. Isang buwan makalipas, ako at saka yung si Pangit, umuwi na kami sa bahay or bumalik na kami sa bahay. Father ko, mother ko, kapatid ko, at mga pamangkin ko, love na love nila si Pangit at saka happy sila. Pangit çok mutluydu. So, si Pangit din sobrang masaya na isang aso. Sanittim
parang I feel happy din si Pangit sa amin. Pagkatapos ng isang taon, ang hirap pala mag-translate ng Turkish kasi ang Turkish kasi baliktad siya in English. So pag mahirapan ka talaga. Tapos pagkatapos ng isang taon, pumunta akong Hong Kong. Doon ako nagtrabaho. Tapos sabi ng papa ko, napakakulit niya, sabi niya. Si Pangit sobrang kulit. Pagkatapos nun, pumunta akong Turkey 2 buwan pa lang nakalipas, tumawag yung mother ko at sinabing patay na yung aso ko. So parang binato ako ng mundo, parang mga ganun ba. Tapos grabe ang iyak ko, di ba ako makakain, gabi hanggang umaga umiiyak ako. So mahirap kasi namimiss ko yung aso ko. Sobrang saya ko kasi dumating siya sa buhay ko. Yun ang ibig niyang sabihin, guys. So medyo okay na rin yan siguro. So itatransfer ko na siya dito sa ano. Pero actually hindi talaga yan ganyan. Pinaliksi ko lang siya. Actually umuwi pa ako noong 2018, nagkita pa kami, naglaro pa kami. Pagbalik ko dito, mga siguro mga isang taon, yung namatay siya. Namatay yung Pangit ko. So yun. So yan na siya, guys, no, 'di ba? Para kung buang. Ay, Diyos ko. Madali lang magsulat, pero pag nagsalita ka, sobrang hirap niya, guys. Parang English lang, pa nag-aral ka ng English, iba may mga grammar. So, mga simple English lang alam natin. Parang kagaya sa akin din. Simple Turkish lang din. So, kailangan ko mag-translate sa ibang words or sentence para mabuo ko siya. Pero, kahit man ganun siya, tinatandaan ko naman yung mga tinatranslate ko. So far, ito na yung nagawa. Ita-translate ko na siya, guys. Pagkatapos namin kumain, kasi magpapatid ako sa asawa ko. Kailangan ko ipasa kasi ngayon to. Thank you for watching!